Pagkatapos, ginamit ni Lin Moyu ang kaliskis ni Antares at direktang nag-teleport patungo sa teritoryo ni Antares. Sa sandaling makita siya ni Antares, tiningnan niya si Lin Moyu at tinanong kung nasiyahan ba siya. Bilang tugon, tumango lamang siya ng may ngiti. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Antares at sinabi, "Anak, tunay kang isang halimaw, hindi ko inaasahan na talagang makakaharap mo ng harapan ng Dragon Emperor." Nakalabas ka pa ng walang kahit isang sugat matapos kunin ang kanyang mga atake. Pagkarinig nito, ngumiti si Lin Moyu at sumagot, "Lahat ito ay salamat sa rebirth talent na ipinakita ko sa iyo noong nakaraan. Hanggat hindi nito kayang agad na lipulin ang aking undead legend, makakapagbuhay muli ako." Pagkatapos ay itinaas ni Antares ang isa sa kanyang mga kuko at ipinakita ang rebirth skill sa harap niya bago sinabi, "Anak, huwag mong isipin na ang iyong talento ay isang bagay na hindi matatalo, at huwag mong sabihin kaninuman na nagtataglay ka ng ganoong talento. May mga masasamang pamamaraan na kayang nakawin ang iyong talento at gawin itong kanila." Sa sandaling marinig yun, labis na nagulat si Lin Moyu at nagtanong nang hindi makapaniwala, "May mga pamamaraan palang ganoon?" Pagkatapos ay agad siyang naging seryoso at sinabi, "Naiintindihan ko, hindi ko sasabihin kaninuman." Matapos marinig ang kanyang tugon, sinabi ni Antares, "Ang sinaunang Thunder Tower ay sa huli ay isang panlabas na bagay lamang, hindi ka maaaring masyadong umasa rito. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo pa kayang ilabas ang buong kapangyarihan nito, pabayaan na ang kontrolin ng God-slaying fortress." Pagkarinig nito, naalala niya ang huling atake ng Dragon Emperor at sinabi, "Antares, ang huling atake ng Dragon Emperor ay nakakatakot. Pakiramdam ko ay hindi ko ito kakayanin, kaya bumalik muna ako." Sa sandaling marinig yun ni Antares, agad niyang sinabi, "Kalokohan." Sa loob ng kanyang katawan ay may nakapugtong na sandata na higit sa mythical grade, isang super god grade weapon. Ang sandata na yun ay hindi lamang nagpapahintulot sa kanya na lumapit ng walang hanggan sa super god rank, ngunit maaari rin itong ilabas ang kapangyarihan na lumalampas sa super god rank mismo. Kung tungkol sa iba pa, hindi ko pa masabi sa iyo, anak. Matapos sabihin yon, sinabi ni Antares na maaari na siyang umalis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinaas niya ang isang kuko at ginamit ang isa sa kanyang mga kuko upang itulak si Lin Moyu ng diretso sa isang portal. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Fortress No. 9, kung saan nagpapatuloy pa rin ang isang matinding labanan. Ang battlefield ay natatakpan ng mga bangkay, ang ilan ay pag-aari ng mga demonyo, ang ilan ay ng mga tao, at ang ilan ay ng mga dragon. Kabilang sa kanila, nakita natin sina Feng Shu at Ye Hao. Ang dalawa ay labis nang napagod mula sa matagal na pakikipaglaban. Tumingin si Ye Hao kay Feng Shu at nagtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot si Feng Shu, "Sa kasalukuyan, ang ating Eternal Great Wall ay matatag na humahawak sa defensive line. Ang magkakatulad na puwersa ng mga demonyo at dragon ay hindi makabuwag." Pagkarinig nito, sinabi ni Ye Hao, "Napanatili natin ang human realm. Sana lamang ang ilang pumasok sa abyss ay makabalik ng ligtas." Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa bakuran ni Bai. Si Lin Moyu ay nag-teleport na doon, at sa sandaling dumating siya, kinuha niya ang Demon Slaying Tower mula sa kanyang espiritual na mundo. Sa sandaling lumitaw ang Demon Slaying Tower, agad niyang pinalaya ang kanyang mga guro mula sa loob. Sa sandaling lumabas ang tatlong guro at makita ang kanilang paligid, sila ay nagulat. Napabulala si Bai nang may pagkagulat, "Ito ang aking tirahan." Si Yan Guangxiang ay naging excited din at sinabi, "Nakabalik ba talaga tayo?" Pagkatapos ay tumingin si Meng kay Lin Moyu at nagtanong, "Moyu, ayos ka lang ba?" Bilang tugon, tumango siya at sinabi, "Oo, ayos lang ako, kahit na hindi ko kayang talunin ang Dragon Emperor, ang pagprotekta sa aking sarili ay hindi problema." Sa sandaling marinig yun ni Bai, agad niyang sinabi, "Binata, kahit ang iyong guro ay hindi maglalakas loob na sabihin na siya ay ganap na ligtas sa harap ng Dragon Emperor." Nakatayo sa tabi niya, agad na sumagot si Yan Guangxiang, "Sa tingin mo ba si Moyu ay kasing walang silbi mo?" Sa sandaling marinig yun, galit na sumigaw si Bai, "Matandang Meng, ipadala mo kami pabalik sa battlefield." Tumawa si Yan Guangxiang at idinagdag, "Taglay ko ang isang tiyan na puno ng galit. Ito ang perpektong pagkakataon upang ilabas ito." Pagkarinig sa kanilang dalawa, tumango si Meng at sinabing maganda yan. Kaagad pagkatapos, ipinatawag niya ang Shangxie Tower. Sa sandaling lumitaw ang Shangxie Tower, naghanda ito upang i-teleport sila palayo. Tumingin si Meng kina Bai at Yan Guangxiang at sinabi, "Sa ngayon,
ang Fortress No. 9 at Fortress No. 8 ay nasa ilalim ng pinakamabigat na atake at humaharap sa pinakamalaking pressure. Kayong dalawa ay pumunta doon ng magkahiwalay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ini-teleport niya sina Bai at Yan Kuangshan palayo. Matapos umalis ang kanyang dalawang guro, tumingin si Lin Moyu kay Meng at nagtanong, "Guro, ano naman ang tungkol sa atin? Ano ang gagawin natin?" Pagkarinig ng tanong, tiningnan siya ni Meng at sinabi, "Halika, pumunta tayo upang protektahan ang ating bansa." Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa hangganan ng Shangxie Empire, kung saan sina Lin Moyu at Meng ay sumusulong ng buong bilis. Habang sila ay sumusulong, tumingin siya kay Meng at nagtanong, "Guro, ano ang ginagawa natin sa hangganan?" Agad na naging seryoso si Meng at sumagot, "Huwag kang mag-alala, ang tunay na palabas ay malapit nang magsimula." Habang sinasabi yon, ang dalawa ay patuloy na sumusulong ng buong bilis. Samantala, sa gitna ng karagatan, makikita ang isang maningning na gintong liwanag na kumikinang ng maliwanag. Habang papalapit sina Lin Moyu at Meng, napansin nila ang isang higanteng nilalang na nakatayo sa loob ng gintong liwanag na iyon. Tumingin sa nilalang, ipinaliwanag ni Meng, yan ang trump card ng Secure Nation, ang God of Will, isang level 98 na nilalang. Pagkarinig nito, sinabi ni Lin Moyu, ginamit na nila ang kanilang trump card, tila ang Secure Nation ay tunay na nasa bingit ng pagbagsak. Sa sandaling yun, ang nilalang ay lumalaban laban sa mga demonyo at dragon habang humaharang sa pagsulong ng kanilang mga hukbo. Habang pinapanood ang labanan, nagtanong siya, "Guro, binabantayan ba natin ang lugar na ito dahil ang magkakatulad na puwersa ng mga dragon at demonyo ay maaaring makalusot sa depensa ng Secure Nation?" Tumango si Meng at sumagot, "Oo, ngunit kailangan din nating mag-ingat sa kanilang God of Will." Sa panahong ito, ang mga dragon worship ay patuloy na binobomba ang banal na nilalang ng mga atake. Hindi mabilang na mga atake na parang laser ang bumagsak ng diretsyo sa kanyang katawan, na naging sanhi upang ang God of Will ay mapalakas sa malayo. Nanunood mula sa malayo, sinabi ni Meng, ang kanilang God of Will ay hindi na makakapagtagal ng matagal. Ang antas nito ay bumababa na. Kung bumaba ito sa level 95 at mawala ang kapangyarihan ng mga batas, malamang na ito ay kikilos. Samantala, ang banal na nilalang ay dumanas na ng matinding pinsala mula sa walang tigil na mga atake, damaloy ang dugo mula sa kanyang noo, at siya ay lumuhad sa isang tuhod. Kahit na ganoon, pinilit niyang tumayo muli. Pagkatapos, sa kanilang pagkagulat, ang God of Will ay biglang nagsimulang sumugod ng diretsyo patungo kina Lin Moyu at Meng ng buong bilis. Kasabay nito, ang hukbo ng demonyo at hukbo ng dragon ay agad na nagsimulang humabol dito. Nang makita ito, sumigaw si Lin Moyu ng may alarma, "Guro, ang God of Will na yun ay talagang diretsyo patungo sa atin." Sa sandaling makita ni Meng ang nilalang na patungo sa kanilang hangganan, nagdilim ang kanyang ekspresyon dahil sa galit. Habang ipinatawag niya ang Shangxie Tower, galit niyang sinabi, "Sinusubukan itong akitin ang magkakatulad na puwersa patungo sa ating Shangxie Empire." Sa sandaling marinig yun, ipinatawag din ni Lin Moyu ang Thunder Tower at agad na sumagot, "Naiintindihan ko. Guro, hindi ko ito hahayaang magtagumpay." Ang God of Will ay nagpatuloy sa pagsugod patungo sa kanila ng buong bilis, diretsyo sa hangganan ng kanilang bansa. Sa sandaling ito ay pumasok sa saklaw, inactivate niya ang God-slaying Thunder skill sa pamamagitan ng Thunder Tower at inilabas ito ng diretsyo sa banal na nilalang. Ang God-slaying Thunder ay tumama ng harapan sa God of Will, agad na nagdulot ng pinsala na kumalat sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang Thunder Tower ay nagsimulang maglabas ng kulog sa buong battlefield, naglulunsad ng mga atake laban sa parehong hukbo ng dragon at hukbo ng demonyo. Bumuhos ang kidlat sa lahat ng dako habang hindi mabilang na mga atake ang sumabog sa buong lugar. Gayunpaman, matapos gumamit ng napakaraming atake ng sunod-sunod, si Lin Moyu ay napagod, hawak ang kanyang ulo, bumulong siya. Kahit na may soul-splitting technique, ang patuloy na paggamit ng kapangyarihan ng mga batas ng sinaunang Thunder Tower ay mahirap pa rin para sa aking kaluluwa na tiisin. Gayunpaman, ang God of Will na yun ay lalong humina. Matapos sabihin yon, inactivate niya ang Gather Strength at Strong Soldier skills ng kanyang Primordial Rune. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang karit at sumugod ng diretsyo patungo sa God of Will ng buong bilis. Sa sandaling makalapit siya, agad na inactivate ni Lin Moyu ang God-slaying skill. Ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa atake, inugoy niya ang kanyang karit ng buong puwersa at tinamaan ang God of Will ng diretsyo sa gitna.